Wala naman perpekto sa atin, mga kapatid. Tama po ba? Sabi mo sa babae, hindi ka perpekta. O, sabi mo sa lalaki, hindi ka perpekto. O, di ba? Pero bakit sinasabi rito, ialay natin ang buong pagkatao natin sa Diyos. Bagamat hindi tayo mga perfect sa paningin ng Diyos, no? Bagamat tayo ay laging malimit na nagkakamali, pero gusto ng Panginoon, ialay natin. Kasi bakit? Pag inaalay mo na kasi ang buhay mo sa Diyos, nagiging kalugod-lugod ka na. Tama po ba? Kasi may mga tao, naku, hirap mag-church, baka masunog ako. Naku, makasalanan akong tao. Saan ba namatay si Kristo? Sa mayaman ba? Sa mga mahirap ba? O sa makasalanan? Bakit namatay pa si Kristo para sa atin? Ba't ba tayo tinubos sa ating mga karumihan? Kung tayo naman ay mga kalugod-lugod na o mga banal na. Kaya nga, dito mga kapatid, dito kasi nag-i-start, mga kapatid, dito nagsisimula. Pag the more na inalay mo na ang iyong sarili sa Panginoon, dito na nasiset ang ating mind. Hello? Dito ka nag-iisip na, dapat paglingkuran ko ang Diyos. No? Dito mo na naiisip, naku, masama pala to, iiwas na ako dito. Kaya napapansin nyo, tuwing ialay natin ang ating mga sarili sa Panginoon, no, napapansin ninyo, umiiwas na tayo sa mali. Tama po ba mga kapatid? Naiisip mo na, ay, Kristiyano na ako. Di ba? Hindi dapat ako magloko sa mister ko, sa misis ko, sa kapatid ko, sa trabaho ko. Lahat po yan eh. Tama po ba mga kapatid? Ayaw mo nang hindi ka maging honest. Natututo ka na. O sabihin ko, nakokorek na ang ating mind. Tama po ba mga kapatid? Dito nagsisimula. Kaya sinasabi rito, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaya tuwing tayo sasamba, yung ino-offer natin ang ating mga sarili sa Diyos. Amen? Actually, hindi kailangan ng, sabi nga kailangan pa mag-church ako, kailangan meron akong dalang salapi, di ba? Okay lang yan, may dala ka. Pero ang mas gusto ng Diyos, yung ang iyong sarili na nagpapakabanal, na ayos ang buhay. Tama po ba? Okay lang tumulong ka, okay lang mag-offer ka na bagay sa Panginoon, pero mas gusto ng Diyos yung buhay mo na ayos.